Hello? Hello? Nandiyan ba kayo? Hello? Di ko kayo nakikita. Pero nakikita niyo ako. Ah, good morning. Corny ni Pastor, ano? So, anyways, good morning. Last Sunday of the month. Actually, last day of the month, ano? Tapos, June na. So, we're back. And this is our final message sa Aklat ng Pahayag. So, bago pa man tayo magsimula, well, you know what? Before we do that, let's pray, okay? Father God, we thank you so much again, Lord, for this morning that we could gather in your name to study your book, your word. Thank you, Lord, for the times, all the studies that we have had through the book of Revelation, oh Lord. We thank you, God, for letting us see, oh Lord, even in your word, what is going to happen in this world, what is the end of this world. But for us, Lord, believers, mga nananampalataya sa inyo, O Lord, very good. Napakaganda po ng aming future na kasama nyo. So, salamat po sa pagpapakita nyo sa amin, sa pamamagitan nyo yung salita, ang kagandahan ng aming hinaharap, O Lord. So, thank you, God, for all that you do, for all that you have done, and Lord, at pati na yung gagawin nyo pa, which is the book of Revelation. Lord, it's still future, pero kita na namin sa salita nyo kung paano nyo kami. And even this morning, oh Lord, yung mga gantimpala na naghihintay para sa amin, oh Lord. Salamat po, Panginoong Jesus, sa kanyong kagandahang loob, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Gosh, I see my picture. Ang dami ko na puti buhok. Puti na lahat, oh. Yun may timpang konti. So, pero again, Pahayag chapter 22 verses 12 to 21. Last verses ng Aklat ng Pahayag at ng buong Bible. So before we start, well, you know, ang ating pamagat pala, ang ating title is Are You Ready? Handa na ba kayo? Okay, so but again, bago pa man tayo magsimula is gusto ko lang sabihin parating sa inyo na napaka-blessed ako na we have been able to study together ang Aklat ng Pahayag. Remember, yung unang-una pa naman sa chapter 1 verse 3, sabi, pinagpala ang mga nagbabasa at natututo o nag-aaral ng salitang ito, ng aklat na ito. So, I was blessed. I hope you were blessed as well. Okay? So, sabi ko nga, study natin ngayong umaga is the final message and how fitting, kung talagang akma is that the right term? Ewan ko. Lisel, help. It is fitting. Yes, maganda. Ang final message na ito ay nagsisimula sa salita ng ating Panginoon mismo. Okay? Si Jesus mismo ang magsasalita dito. Sabi niya sa verse 12 as we begin, narito, malapit na akong dumating. Ang aking gantimpala ay nasa akin upang igawad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. So, tulad like we have learned at pinaniniwalaan, I hope you do, ng ating Panginoong Jesus ay magbabalik. Babalikan niya tayo. Ano? Ang kanyang pagbabalik dapat nagtutulak sa atin or stir us up na mamuhay para sa kanya at para sa kanyang kaharian. Yun dapat ang main goal, yun dapat ang purpose ng ating buhay. Actually, yun dapat lamang kaisa-isang goal ng ating buhay. To be ready, na maging handa sa kanyang pagbabalik. Hindi para tayo ay maging successful, hindi tayo para ay maging mayaman, maging famous, tanyag,
maging makapangyarihan o ano pa man ang goals na ang mundong ito ay tinuturo sa atin. Hindi 'yon. Ang ating goal is to be faithful, maging matapat sa Kanya, mamuhay nga para sa Kanya, at maging handa para sa Kanyang siguradong pagbabalik. No? So, this is the main message. Okay? This is the main message of the book of Revelation. Sa lahat ng mga babala na binigay niya sa atin, pinag-aralan natin, at ang kasiguraduhan ng Kanyang pagbabalik, hindi natin ma-miss yung Kanyang message, yung Kanyang hikayat, yung Kanyang pagtulak man sa atin na maging handa. Kasi sabi niya mismo, right, sa Matthew, you can, medyo marami-rami yung mga reference verses natin. So, ano na lang, write them down and you can check them out later. Make sure na totoo ang sinasabi ko, okay? So, make sure. So, yung una is Matthew chapter 24, verse 44. Sabi niya, si Jesus, kaya nga kayo rin ay maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaakala. So, dapat lagi tayong handa. Anytime, anytime, darating na ang ating Panginoon. So, as I was saying before, na I was hoping na bago natin matapos pag-aralan ng aklat ng pahayag, dumating na siya. No? Pero hindi pa rin. So, we just continue to wait. In John chapter 14, verses 2 and 3, again, si Jesus, sinasabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Jesus said that. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. See, Jesus will come back, okay? Dalawa lang ito, many times, even the Old Testament, sinasabi na yun. So, and when He comes, we must be ready dahil siya nagdadala ng mga gantimpala. Hindi isa, mga gantimpala, okay? Kapag graduation, right? Graduation ng mga bata in a few weeks. Well, magsisimula na naman ang school niyan. Pero kapag graduation, which was a few weeks back, ano ang binibigay? 'Di ba nagbibigay ng mga gantimpala, mga awards o kaya mga rewards man, right? Para for being good. Kapag ang isang estudyante ay nag-aral ng mabuti, mataas yung kanyang mga grades, merong mga awards, right? Nandun sa honor roll, o kaya may medalya for good conduct, o kaya perfect attendance, yung mga high school, kung minsan kung talagang maganda yung mga grades, yung matataas ng grades, mayroong mga scholarship, right, sa kolehiyo or universidad man. So, hindi nyo man natatanong ako, nung nag-graduate ako ng high school, noong 1936, meron akong honor. Ay, hindi pala honor. Horror roll yung sa akin. Nandoon ako sa horror roll. At saka meron din akong meron akong medalya. Pinakamatangkad sa aming klase. May tumatawa dyan, kilala kita. May tumatawa dyan. Sabi niya maliit lang daw pala ako. Matangkad ako noon. Pero pagkatanda ko, may kuyad. Ay, hindi pala ganun na. May kuyad yan. Mukanyan niya pala. So, anyways, now, joke only. So, anyways, seriously, di ba ganoon, yung mga mabubuting estudyante, good students, they are rewarded for good work nga. Similar ito sa plano ng ating Diyos. We can call it spiritual education plan. Spiritual, similar lang, but all believers,
lahat ng mga nananampalataya, all na inilagak ang kanilang pananampalataya, ang kanilang future sa ating Panginoong Hesus, mag-graduate tayo lahat. Mapopromote tayo sa heaven, sa langit ang ating gantimpala. Pero mayroon pang iba, okay? Salvation, okay? Let's make this clear, okay? Ang kaligtasan natin, ang ating pagpunta sa langit ay kaloob ng Diyos. Hindi natin we cannot earn it, we cannot work for it. Hindi natin makakayanan 'yun na pagtrabahuan. Hindi trabaho, but we cannot earn salvation. Ephesians 2:8-9, alam natin. Ephesians 2 verses 8 and 9, write it down. Ito ay sapagkat sa biyaya o kagandahang loob. I prefer kagandahang loob. Ewan ko sa inyo, sa grace. Okay? Biyaya is more like pagpapala, right? But anyways, Tagalog version says biyaya, but it is grace. For by grace you have been saved through faith. It is a gift of God, not of yourself. So ito ay sapagkat sa biyaya o sa kagandahang loob ng ating Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa. Ngayon, upang hindi magmalaki ang sinuman. Again, let's make it clear. Linawin natin ito mabuti. Ang mabubuting gawa, hindi tayo maliligtas. Okay? Ang nagliligtas sa atin ay yung tunay na pananampalataya sa gawa ng ating Panginoon, hindi sa ating gawa. Okay? Ngunit, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang mabuting gawa. Okay? James chapter 2 verse 20. Sabi doon, ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. So it has to have good work kung tunay ang pananampalataya. Titus chapter 3 verse 8. Ito ay mapagkakatiwalaang salita. Ibig kong palagi mong bigyan ng diin ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging maingat sa pagpapanatili ng mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ay mabuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. You see? Good works ay resulta ng tunay na pananampalataya. Okay? Hindi baligtad. Okay? So, kung tunay ang pananampalataya natin, magkakaroon ng mabuting gawa. Okay? That's all it is. But wag pagtiwalaan ang mabuting gawa para sa kaligtasan. Kasi yun ang kapaniwalaan ng marami at nakakalungkot is that hindi sila maliligtas. Kala nila makaliligtas dahil mabuti silang tao, hindi. Which we have talked about that many times. So, ngunit meron ding mga mabuting gawa na walang gantimpala. Okay? Mabuting gawa na mali ang motivation. Okay? In Matthew 6 verse 1 naman sabi, Jesus said, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran, mabuting gawa, magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. See? Yung lamang mga bagay na ginawa natin na tama yung motibo natin, sila lamang ang gagantimpalaan. Okay? At yung motibo? Ang motibo ay ang Panginoong Hesus. Mabuting gawa na ginagawa natin na nagmumula sa isang dalisay na puso na para kay Jesus lamang. Those are only the good works that will be rewarded. If it's for us, kung para sa atin lamang, kung para mapansin lang tayo ng tao, walang gantimpala yun. Okay? So, again, faith ay yun ang nagliligtas sa atin.
Ngunit kung tunay ang ating faith, ang ating pananampalataya, mayroong kasamang mabuting gawa. Okay? Alright. So, sa verse 13, back to our text, sa verse 13, ang ating Panginoon sisiguraduhin sa ating nagbabasa ng salita niya, kung sino ang magbibigay ng gantimpala. Sabi niya, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Sino yon? Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Si Jesus ang nagsasalita dito, okay? But take a look. Take a look at Isaiah chapter 44 verse 6. Isaiah chapter 44 verse 6. Ang nagsasalita dito ay si Jehovah, Yahweh. Okay? Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, Yahweh, Jehovah, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Jesus is saying the same thing na sinabi ni Jehovah sa lumang tipan. Okay? So, there's no doubt, walang kaduda-duda na si Jesus ay siya mismo ang Jehovah. Siya rin. One God. Right? And in fact, doon sa Matthew 6:1, ang magbibigay ng gantimpala, sabi ay ang Ama. Kung magkagayon, hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit, siya magbibigay ng gantimpala. Dito, si Jesus ang magbibigay ng gantimpala. They're one and the same. Napakarami. You know what? Kung memorize these verses, yung sa Revelation, at saka itong Isaiah 44:6, mabuting ito, sagot sa mga Jehovah's Witness. Dahil sinasabi nila, hindi Jehovah si Jesus, right? Iba, hindi siya, maliit lang siyang Diyos, hindi siya tunay na Diyos. Well, magagamit nyo sa kanilang kasinungalingan na sabi nilang hindi raw Diyos si Jesus. Hindi niya raw sinabi na siya Diyos. Here's one proof. Isa lang ito sa proof, marami pa, okay? So, siya ang una at huli. Liban sa kanya ay walang Diyos. Si Jesus yon. So, hindi natin dapat pakialaman, sirain o naman ang gawin natin sa katotohanan na ito. Jesus is God. Period. Okay? So, whoever na sinisira ang salita ng ating Panginoon ito, matindi ang kanilang kaparusahan. So, huwag kayong believe that Jesus is God. So, verse 14 and 15 sa ating text again, for the last time, i-remind niya tayo kung sino ang makakapunta o makikibahagi sa buhay na walang hanggan at yung hindi. Okay? Sa verse 14, pinagpala ang mga tumutupad sa kanyang mga utos. Sila ay magkakaroon ng karapatang kumain mula sa punong kahoy ng buhay at pumasok sa mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit sa labas ay ang mga aso, ang mga gumagawa ng panggagaway o panggagaway. Excuse my pronunciation, okay? Mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at bawat gumugusto at nananatili sa kasinungalingan. Nakita nyo, hanggang sa katapusan, ang mercy, ano ba ang what is mercy again? Grace. Kalimutan ko na naman. God's mercy. Alam na natin siguro yun. No? Ang mercy ay ini-extend ng ating Diyos para sa lahat. Kasi sinasabi niya dito kung sino ang makakapasok sa bagong Jerusalem,
na manahan, na kasama siya, at yung hindi. Ang mananahan kasama, ang makakapasok sa bagong Jerusalem ay yung, sabi, tumutupad ng kanyang mga utos. They are the only ones. Wala nang iba pa. Yung mga tumutupad lamang sa kanyang mga utos. At sila ang pumapasok, sabi, pumasok sa mga tarangkahan ng Lord. Do you remember kung ano ang gawa ng mga tarangkahan? What are they made of? Yung mga malalaking perlas, right? Do you remember that study? Na nagtuturo sa atin na yun ang Panginoon. Kaya tayo nakakapasok sa bagong Jerusalem ay dahil sa sugat ng ating Panginoong Jesus. Remember, yung perlas ay nabubuo dahil sa sugat. Kaya, remember that? Okay. So, it will point us to Jesus once again. Kaya tayo makakapasok sa banal na lungsod, sa bagong Jerusalem, ay dahil sa ating Panginoong Jesus, ang kanyang mga sugat, ang kanyang buhay na ibinuhos niya para sa atin. At ang kanyang mga utos, lahat ng Bible hindi masasabi ng isang nananampalataya, yung hindi man, hindi ko alam, hindi ko alam mga utos niya, kaya paano ko susundin kung hindi ko alam yung mga utos? Well, they're easy to find. Nasa salita niya, nasa Bible. We have them all over, right? So, excuse lang yun, yung ayaw talaga. But if you really want to obey God, if you want to find yung mga utos niya, just read the Bible. And then, obey them by the power of the Spirit. Hindi natin kaya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas, kapangyarihan para matupad ang utos ng ating Diyos. Ngunit, kung ayaw ng tao yun, kung gustong magpatuloy sa kanilang kasalanan, then sabi sila ay nasa labas. At alam natin ang lugar na ito, saan lahat pupunta yung maayaw mga manampalataya sa ating Panginoon. Kasama na ang Diablo, ang bulaang propeta at Antikristo. Saan yon? Lawa ng apoy. Hindi sinasabi dito, hindi nangangahulugan dito na ngunit sa labas ay ang mga aso na nasa labas lang ng bagong Jerusalem, ng banal na lungsod, nandun lang sila. Kapag lumalabas tayo, nakikita natin. Hindi. Okay, hindi yun. It's just telling us na wala sila doon. They're outside of the city. Wala sila doon sa banal lungsod. Hindi malapit man. Right? So, nasa lawa ng apoy ang lahat ng yung mga aso, gumagawa ng panggagaway, yung magkikipad, yung lahat niyon. So God, ang ating Diyos, still calling out to people, right? Even, like I said, hanggang sa katapusan. Sabi niya, huwag kayong maging aso. Yun ang warning niya, right? Kung gusto niyong pumasok sa banal na lungsod, tumupad sa kanyang mga utos. Kung ayaw nyo, doon kayo sa labas. Magiging aso kayo, yung mga manggagaway, sabi nga, yung mga nakikiapid, mga mamamatay tao, sumasamba ng Diyos-Diyosan, yung mga nananatili sa kasinungalingan. Kung yun ang gusto nyo, kung yun ang pinili nyo, doon kayo sa labas, doon kayo sa lawa ng apoy. Sino ang mga aso? Aso, sila ang mga tao na patuloy na tinatanggihan ang salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 7 verse 6, sabi, huwag ninyong ibigay sa aso ang anumang banal. Huwag ninyong ihagis ang inyong mga perlas sa mga baboy, kung gayon ay yuyurakan lang nila ito. See? Ang salita ng ating Diyos ay banal. Ang mga tao na patuloy tinatanggihan ito, nire-reject ito, sabi, niyuyurakan pa nila. Yung pinagtatawanan lang ang salita ng Diyos. Okay? Dito sila ay tinatawag na mga aso. At ang mga aso, hindi sila makakapasok sa banal na lungsod. Lahat ng yumuyurak, kung tama yung Tagalog yun, lahat ng niyuyurakan nila ang salita ng Diyos,
gumagawa ng masama, walang pasok sa banal na lungsod, nasa lawa ng apoy. So, right, if we see it, binibigyan pa tayo ng choice ng ating Diyos hanggang sa wakas. Obey, sumunod, sundin ang kanyang mga utos at pumasok sa banal na lungsod, or second choice is maging aso nga kayo at doon kayo sa labas sa lawa ng apoy. God calls out to sinners to turn from their sin. Ito sinasabi niya. Huwag niyong piliin yung masama, piliin yung mabuti. So, He never gives up. Hindi sumusuko ang ating Diyos sa pagtawag sa mga makasalanan para sila ay maligtas. He is not willing, right? Hindi kalooban ng ating Diyos ang sino man ay magdusa or perish, mamatay, right? He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. We should be like that. Dapat nating tularan ng ating Diyos sa kaisipang yun, right? Never give up on sinners, okay? Huwag tayong mag-give up, huwag tayong sumuko. Kahit na, niyuyurakan lang nilang salita ng Diyos, but continue to pray for them. Help them. Tulungan natin silang makita ang katotohanan. That's just our work. Kung ayaw nila. That's their choice. But sa atin, we must choose to share the good news. Na, yun nga, hindi sila mapahamak. That was the term that I was looking for. Kapag tayo binigyan ng oportunidad na ibahagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon, let's do it. Okay? Let's do it. Kahit na mahirap. Medyo mahirap. Kahit ako nahihirapan pa rin. But, let's do it. Okay? Share. So, let them know what the choices are. Choice is either heaven or hell. Wala nang iba pa. Heaven or hell lang. Invite them to come. Invite them to come. Makikita natin, mamaya niyan, ang salita ng Diyos, ini-invite ang mga tao to get ready. And ito nga, He still invites all to come and partake of eternal life. Sa verse 16, nakita natin, okay? He is inviting everyone. Akong si Jesus, sabi sa verse 16, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang siya ay magpatotoo sa mga bagay na ito sa inyong mga nasa iglesia. Ako ang ugat at ang anak ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ang espiritu at dalagang ikakasal ay nagsabi, halika. See, He's still inviting, halika. At ang nakarinig ay dapat magsabi, halika. Ang nauuhaw ay dapat lumapit. Ang naghahangad ay dapat uminom ng walang bayad sa tubig na nagbibigay buhay. Come, halika. Makibahagi sa tubig na nagbibigay buhay. Sino yun? Jesus again, right? Sabi sabi niya, sila lahat na uuhaw, come to me, halika kayo, lumapit kayo sa akin, sabi na Jesus. Right? Ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, inaalok ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugong ibinuko sa krus ng Kalbaryo. It's free, walang bayad. Para kanino? Yung mga naghahangad na makilala siya. Yung mga naghahangad na makapiling siya sa langit. Nakapiling siya sa buhay na walang hanggan. Walang bayad dahil binayad na ng ating Panginoon. Paid in full. Right? Parang yung mga resibo natin, di ba? Kapag binayad natin yung mga electric bill natin or water bill, kapag binayad natin ng buo, tatak, paid in full. That's what Jesus did for us. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. He paid for it all. So whoever desires, whoever comes, yung mga naghahangad, lumapit sa Kanya, wala siyang tatanggihan. Kailan pa man, sino pa man, hindi niya tatanggihan
kung hinahangad nila, lumalapit sa kanya ng may kapakumbabaan, Salvation, yun ang kanyang ginawa para sa atin. And notice, ang banal na espiritu at sino? Ang espiritu at ang dalagang ikakasal ang nagsabi na halika. Church. Sino ang dalagang ikakasal? The bride, ang church. So the Holy Spirit at ang church, tayo, we join forces to deliver na yung invitation nga, yung final invitation. Halika, lumapit kayo sa ating Panginoong Jesus. Sa pangkalahatan ng aklat ng pahayag is about the future, right? Yung mga hatol at ang mga gantimpala. God's calling is to come para hindi na tayo dumanas sa kapuotan ng isang matuwid na Diyos. Ang kanyang pagtawag ay makibahagi sa mabuti, buhay na walang hanggan, kapiling ating Panginoong Jesus sa bagong lupa, bagong langit, bagong Jerusalem, ang banal na lungsod. And a final invitation to come, and then a final warning. Meron ding warning. Verses 18 and 9. There's always the two sides, Verse 18 and 19, ang dahilan nito ay nagpapatotoo rin ako sa lahat ng nakakarinig ng mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Sinabi ko, kapag dinagdagan ng sino man ang mga bagay na ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na aking isinulat sa aklat na ito. Kung binawasan ng sino man ang mga salita sa aklat ng pahayag na ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Aalisin din ang kanyang bahagi sa banal na lungsod at mula sa mga bagay na isinulat sa aklat na ito. Mabigat ang babalang ito. Don't mess with God's word. Right? Huwag nating sirain. Palitan ang salitahan ng Diyos. Babala sa lahat, huwag kayong magdadagdag o huwag kayong take away. Dinagdagan ng mga sino ba idadagdag ko? Kung binawasan, bawas pala yung salita. Okay? Huwag dagdagan, huwag bawasan ang salita ng Diyos. Hindi lamang particularly sa aklat ng pahayag, but generally sa buong Bible, God tells us to take His word as it is. Walang kulang, walang bawas, walang sobra, it's what it is, buo na. Wag na nating dagdagan pa or wag mang bawasan ma. How foolish. Napaka-foolish ng isa sa tao na challenge or pagdudahan ang salita ng Diyos. Those who add, sabi, dadagdagan yung mga salot na do you remember kung gaano kasakit yung mga salot na hatol ng ating Diyos? Dadagdagan pa yun, sobra, At kung babawasan naman, aalisin ang pangalan or yung sa aklat ng buhay. So, huwag nating gawin yun, okay? Just believe everything na salita ng Diyos sa Bible natin. Sabi ng Diyos, yung lahat ng tumutupad sa kanyang mga utos, papasok sa banal na lungsod, at ang mga aso, mga manggagaway, mga sinungaling na sumasamba ng Diyos-Diyosan, hindi sila makakapasok. Nasa lawa sila ng apoy. But some teach, okay? Ito, yung mga nagdadagdag o bumabawas. May sinasabi na kung ipapanalangin lang natin silang matindi, then kahit na wala sila sa langit, sabi lang nasa purgatorio lamang. Kung ipapanalangin natin sila at magbabayad tayo ng konti, makakarating sila sa langit. Dagdag yun, Walang sinasabing purgatorio sa Bible. Dinagdag nila yun. So, huwag natin gawin yun. Sabi sa Bible, it is appointed for man once to die. Isang beses lang mamamatay ang isang tao.
And after that, pagkatapos noon, either ayun na ang hatol, either nasa langit or nasa impyerno. Bible says that. Okay, it is appointed for man once to die, and after that, the judgment. So, again, binabawasan, dinadagdagan ng ibang mga tagapagturo diyan. Or sinasabi pa man, kung mabuti kang tao, you've heard that, right? Mabuti naman akong tao, wala akong sinasaktan, so tumutulong nga sa ako sa mga dukha. It doesn't say that either. For by grace you have been saved through faith. Not of your works, it is a gift of God. Kaloob ng Diyos, hindi sa ating gawa. So, yung mga tumutupad lang ng kanyang mga salita. Yung iba naman, binabawasan, sabi, imposible. Yung mga salita, yung mga nabasa dito sa aklat ng pahayag, hindi mangyayari yun. Imposible yun. Yung, tandaan nyo yung dalawang witness, yung mga dalawang patunay na sa kalagitnaan ng panahon ng kapighatian, right? Naghahayag ng ebanghelyo ng Panginoon para maligtas pa man ng marami. Sila ay fire breathing. Remember that? Mablabas ang apoy, sinusulong yung mga lumalaban sa kanila. Hindi imposible 'yun. Ang buong mundo ay kukulugin. Yung mga bundok mawawala sa kanilang mga disappear na lang sila. Mga bituin babagsak. Ang tubig magiging dugo. Mga demonyo lumalabas sa isang bottomless pit. Lahat ng hindi posible 'yan, hindi mangyayari 'yan. Binabawasan, ayaw paniwalaan. And most important, ang pinakamahalaga 'yon, sabi ni Jesus, siya God. Tapos sasabihin, hindi sinabi ni minsan hindi sinabi ni Jesus na siya God. The whole book of Revelation, the whole Bible teaches that He is God. At kung sino man ang nagtuturo na hindi raw totoo yun, binabawasan, then they have taken the truth, right? Binawas nila ang katotohanan. Sabi pa nila, hindi niya sinabi na babalik siya. Well, we just read 2 verses na sinabi niya siya babalik. They have taken away, binawasan nila ang salita ng aklat na ito. Parusa sa kanila. God saying, if anyone takes any word away, then their name will be removed from the book of life. Don't mess with the book. Don't mess with the Bible. Take it literally. Okay? So, kung ano sinabi niya, paniwalaan natin. I know a lot. Marami sa Bible really hindi ka panipaniwala. But that's how faith works. Kahit na hindi panipaniwala, dahil sinabi ng Diyos, then believe it. Leave it alone. Don't mess with the Word of God. Right? So, Revelation 1:3 again, as I said in the beginning, blessed is he who reads, hear, and keep it. Hindi sinasabing makipagtalo sa salita ng Diyos. Hindi sinasabing pagdudahan ang salita ng Diyos. Blessed is he who reads, hear, and keep. Don't mess with God's book. Okay? Huwag nating makipagtalo sa salita ng Diyos. Just imagine, kung makikipagtalo tayo sa salita ng Diyos, kanino tayo nakikipagtalo or talo? Sa Diyos mismo, salita niya yun eh. Isip niyo ba na mananalo kayo kapag nakipagtalo kayo sa Diyos? Isip ng iba, mananalo sila? Foolishness to think that. Okay, let's continue. Verse 20. Siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsabi, oo, ako ay malapit ng dumating. And then John, siya nawa, oo, Panginoong Jesus, dumating ka na. Jesus, for the very last time, inuulit ang kanyang pagbabalik. Don't take that away or don't add to that. Okay? At ano ang tugon ni Juan? Siya nawa, oo, Panginoong Jesus, dumating ka na. Even so, come, Lord Jesus. John was ready. John was ready.
Kayo, tayo, ready ba? That's the question. Are we ready? Can you say that sa buong puso nyo na you can say, come, Lord Jesus? Come now. Even now, Jesus, come. Which He can. And ito ang dalangin ko na tayo lahat ay makatugon, maka-answer, maka-reply, maka-respond sa ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Yes, come Lord Jesus, come. And finally, the book of, if you cannot say that, there's a problem. If you cannot say that, merong problema sa pananampalataya natin. And finally, the book of Revelation ends with a reminder of why we even have the book. And it's all grace. It's how fitting again to end the book with grace. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo ay mapasa inyo nawang lahat. Siya nawa. Biyaya, again, kagandahang loob. Because biyaya is just, I think, is just blessing. And hindi just, yung meaning niya, pero ang kagandahang loob, grace, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. His grace, ang kanyang kagandahang loob, siya ang nag-i-invite sa lahat. Hali kayo, lumapit. Lumapit at makibahagi sa kagandahang loob, sa kabutihan ng ating Diyos. Merong gantimpala sa lahat na mananatiling matapat sa Kanya, sa lahat na magtitiyaga or mag-endure hanggang sa katapusan. Ang Kanyang kagandahang loob, siya ang tumatawag sa lahat, halika, come, para hindi kayo mahatulan, hindi pagpalain, biyaya sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem, ang banal na city. Ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang grace, tumatawag sa lahat, come, hali kayo para mamuhay kayo kasama ko sa buhay na walang hanggan. He's always inviting. So God has given out His call. Binigyan na all throughout the book. Come. It's a warning and an invitation. Come. Come, Jesus, come. Masasabi ba natin yun? Masasabi ba natin yun na sa buong puso natin na tunay? Yes, Lord, dumating na kayo. Yes, Lord, kunin nyo na kami. Yes, Lord, come. Meron bang nagpipigil sa atin na tayo ay makatugon ng ganoon? If there is anything, kahit ano pa man, na nagpipigil sa atin, na hindi natin masabi na, Lord, come, ready na ako. Kahit na anong oras pa, Lord, come, ready ako. Or, wag muna, meron pa akong gustong gawin. Huwag muna, meron yung ambition konti. Huwag muna, wala pa akong anak. Huwag muna, wala pa akong girlfriend. Huwag muna, wala pa akong bahay. Huwag muna, wala pa akong kotse. Huwag muna, huwag muna, huwag muna. Then, I'm sorry to say, you are not ready. Let's be ready. Let's be like John and be able with a full heart, with a ready heart, with a truthful heart. Now we can say, come, Lord Jesus, dumating ka na. What a great way, to end our study in the book of Revelation. The end is grace, grace, grace. Kagandahang loob ng ating Diyos. Ang aklat ng pahayag, ang buong aklat ng salita ng ating Diyos is all about grace. Kagandahan ng ating Diyos o kagandahang loob ng ating Diyos, kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Huwag tanggihan ang kanyang kagandahang loob. Libre, walang bayad, at inaalok sa lahat. And if you haven't received, kung hindi pa nyo tinanggap
ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kaloob, tanggapin nyo na. And then, you can say, come, Lord Jesus, come. Come quickly, Lord Jesus, come. Dumating ka na, Panginoong Jesus. And that's what we pray for, Lord Jesus, come. Help us to be ready. Help us to be able to pray that with all of our heart. Come, Lord Jesus, come. Take us home to be with you in the place you have prepared for us. It will be wonderful, beautiful, amazing. Everything that is good will be there because you are there, Jesus. So thank you. Thank you for your word. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for who you are. We love you and we praise you. In Jesus' name, amen. 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 I love you. I'll see you next time. Come, Lord Jesus. Come. Amen. Amen. Bye.